Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya na wala ng iba pang ilah liban sa kanya lamang. Siyang nag-iisa, siyang kataas-taasan. Inna ahadakum, katotohanang may isa sa inyo, la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Makikita ninyo na ang kanyang mga gawain ng mga taong karapat-dapat sa paraiso. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Ang kahulugan, hanggang sa napakalapit niya na sa kamatayan. Itong taong matuwid na nakikita natin ang gawain ay gawain ng mga taong masasabi natin, biidnillah, pagkakalooban ni Allah ng paraiso ang taong ito. Hanggang sa malapit na ang kanyang kamatayan, aabot siya sa punto na napakalapit na ng kamatayan sa kanya. Fayasbiqu alayhi alkitab, mananaig ang pagtatakda, mauuna ang pagtatakda sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fayamalu bi'amali ahli an-nar. Itong tao na ito na nagsikap, na nakita natin, napakaganda ng mga ginagawa buong buhay niya. Sa huling sandali ng kanyang buhay, itatakda sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang napakapait na wakas. Fayamalu bi'amali ahli an-nar. Sa huling sandali ng kanyang buhay, gagawa ng gawain ng mga taong naninirahan, parurusahan sa impyerno. Fayadkhuluha, at impyerno ang kanyang kahihinatnan. Ano ang kahulugan ng hadith na ito? Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala, puno ng karunungan. Siya ang kataas-taasan. Siya ang pinakapatas, pinakamakatarungan. Hindi nangangahulugan ng hadith na ito na sino mang alipin na nagsikap, kunin ang lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala, naging tapat sa kanya, at sa huli ng kanyang buhay ay ipapahiya siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan siya ng masamang wakas. Ang kahulugan ng hadith na ito, yung sinasabi sa hadith na ito ng mga taong nakitaan ng mabuting paggawa, ya'malu bi'amali ahlil jannati fima yabdu linnas. Sila yung mga tao na gumawa ng mabuti, gumawa ng mga pagsamba, nagbigay ng zakah, nagbigay ng karagdagang mga sadaqah, nag-hajj, nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, nakasama nating mga nag-aral, nakasama natin sa iba pang mga gawaing pang-Islamiko. Subalit, fima yabdu linnas, ginawa nila ito para sa paningin lamang ng mga tao, para sa puri ng mga tao. Subhanallah, nakakatakot mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya. Paalala ito sa bawat isa. Nawa, anumang gagawin natin, ano ang maging pundasyon ng bawat gawain na gagawin natin, pundasyon nito ay bilang alang-alang sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Manakasad sadaqatan min mal, kahit kailan hindi magiging kakaunti, hindi mababawasan ang isang yaman kapag ito ay ginugol sa kawang gawa. Sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ang saum o ang ating pag-aayuno ay nagsama pati ang pagbibigay ng sadaka, mayroong hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga tao na ito ay mayroon silang silid, isang kwarto na inilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong yoon sa paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi ghuratil jannah? Kulna bala ya Rasulullah. Maari ko bang isalaysay sa inyo ang isang silid sa paraiso? Sinabi ng kanyang mga sahaba, ipaabot mo sa amin ya Rasulullah. Inna fil jannati ghuratan. Tunay na sa paraiso ay mayroong isang silid. Nagawa ito sa jawhar, mga mamahaling bato. Yura zahiruha min batiniha wa batinaha min zahiriha. Nakikita ang labas nito sa loob, yung silid na yon. Mula naman sa loob, kita ang labas. Mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, na walang mata nakakita at wala ring tenga nakadinig. Anong klaseng silid na ito? Sinabi ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman hadhil ghuraf ya Rasulullah. Para kanino ang mga silid na to? Napakaganda. Para sa mga taong nagpaabot ng kapayapaan, wa at'amat ta'am, at nagpakain ng pagkain, wa adama siyam, at palagi ang nag-aayuno, wa salla bil layli wan nasu niyam, at kanyang itinatayo ang pagdarasal habang ang mga tao ay tulog.